Bago tayo magsimula, ito po yung historical background ng 2 Corinthians chapter 13. The book of 2 Corinthians 13, written by the Apostle Paul, doon pong around 55 to 57 AD, probably from sa Macedonia, after he left Ephesus. Bago siya pumunta na Macedonia, sumulat na po siya, it was addressed to the church in Corinth, a wealthy and morally corrupt city in ancient Greece. Corinth was known for idolatry. Kilala sila at ang Corinto bilang idolatry, sexual immorality, pride in philosophy and rhetoric, spiritual immaturity, maging mga believers po doon. Paul had a painful relationship with the Corinth church. He founded the church sa Acts chapter 18. Doon niya po natagpuan yung Corinth. Okay? He made a painful visit. He wrote 2 Corinthians to defend his apostleship and restore order. Sabi po rito sa May 13, Paul concluding the letter and preparing for his third visit. Ito na po yung pangatlong visit niya sa Corinto. Okay? Ang historical context po noon, sabi po ro, this is a confrontational. Paul warns unrepentant sinners. Sinulatan niya yung mga yon, yung mga hindi nagsisisi. Defends his apostolic authority. Calls the church to self-examination. Maging si Paul, tinutuliksa nila kung tunay nga raw pong lingkod ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ni Paul, kaysa makipagdebate siya, ang ginawa ni Paul, binilikan nila. Ang sabi ni Paul, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless of course you fail the test? Naka-highlights po, examine. Bakit? Test. Pag may exam, dapat wag tayong bumagsak bilang mga lingkod ng Diyos. Amen. Sabi po sa Tagalog, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok? Sino ang susuriin? Yung sarili. Sino ang susubukin? Yung sarili. Napakahalaga po ng mensahe na ito. 2 Corinthians 13:5 is a timeless message. Sinulat niya ito para sa mga believer, sa mga follower of Jesus Christ. Mensahe ito sa kanila, abot hanggang sa panahon natin ngayon. Mensahe rin po ito. Kaya sabi nila, sa Corinto pala sinulat This is a timeless message for the believers. Kung believer ka, kasama ka sa mensahe na ito. If you are unbeliever, examine mo, unbeliever ka. Kung believer tayong lahat na nandito, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Kung lumalakad tayo ayon sa panuntunan ng Diyos, o yung pananampalataya mo, lumilis na, pumupunta na sa kaliwa at sa kanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, doon sa mga tumutuligsa sa kanya, examine yourselves, whether you are in the faith. May pananampalataya nga, naliligaw naman. Diba? Minsan, we are so busy checking others. Real talk po tayo. Minsan, we are so busy checking others. Tinitignan natin yung, tignan mo kasama natin, ang tagal ng believer, nagbubutas pa rin ng bangko. Bakit tinitignan mo sila? Ang sabi ng Biblia, suriin mo ang iyong sarili. Huwag mo silang tignan mo yung pananampalataya mo, baka ikaw mismo wala sa ayos. Baka ikaw mismo hindi lumalago. Kaya sabi, minsan we are so busy checking others, yung mga kanilang buhay, yung kanilang pagkukulang, yung kanilang pagkakamali, nakikita natin. What about ourselves? Pero nakakalimutan natin, i-check ang ating mga sarili na napakahalaga. Dahil ang kaligtasan ay individual, hindi mo iasa sa Kanya. Kung ayaw niya lumago, suriin mo yung sarili mo, baka ikaw di rin pala lumalago. Kaya yung mensahe na to, para sa mga mananampalataya noon at hanggang ngayon sa mga mananampalataya ngayon. Sakop tayo ng mensahe na ito. I-check ang ating mga sarili. This message is a warning. Warning kanino? Sa mga believers. 2 Corinthians 13:15, examine yourselves to be sure you are in the faith. This is a warning. Ilang taon na tayong believer? 5 years, 6 years, 10 years, o 3 years ang pinakamababa. But you still need to examine your faith. Ang dami raw nasa impyerno ngayon. Bakit? Hindi nila in-examine yung sarili nila.
dumating na yung panahon na kukunin sila ni Lord. Pag sinabing warning, kasama rito yung Ephesians 4:11, yung fivefold ministry. You are apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers. We need to examine ourselves. Leader, workers, member, examine yourselves. Ang laki ng gastos ng church. Ilang beses na nagpalit ng butas na upuan. Palit ng palit. Kaya itong mensahe na to, this is a warning for every believer. Kung sa tingin mo, ikaw ay mananampalataya, examine yourselves. Suriin mo yung sarili mo, baka bumagsak ka sa pagsusulit. Pag sinasabi natin, hindi ba alam, nasa iyo si Kristo? Kung nasa yung tunay si Kristo, hindi ka babagsak. Di ba? Bakit may mga mananampalataya bumabagsak sa examination? Unang salita pa lang niya, examine. Kahit huminto ka na lang sa examine, sinong susuriin mo? Yung sarili mo. Di ba? Baka para kang, yung puno ng mga hapon, yung bonsai, hindi lumalaki, hindi lumalago. Kaya kasama rito yung Ephesians 4:11, fivefold ministry. We need to examine. Dito sa mundo, nagpapa-examine tayo sa mga doktor. Di ba? Ang sasabihin ng doktor, ayusin mo yung sugar mo, yung BP mo, yung creatinine mo, yung cholesterol mo, pinapa-check up mo para ayusin mo. Ganon din tayo. Examine mo yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, yung prayer life mo, yung Bible reading mo, yung commitment mo, baka wala pala sa ayos. Na dapat maunawa ng tao. This is a warning. Kung tunay ngang si Kristo yung nasa buhay natin, maglilingkod at lalago tayo. Nakakalungkot. Bishop na. Yung iba, nagpapatawag pa ng reverend. Yung iba, na hindi naman dapat tawaging reverend. Di ba? Teacher na. Pastor na matagal na panahon na. Nakikita lagi yung mga mali ng mga miyembro. Kaya ang sabi, examine yourselves. Hindi lang to para sa miyembro, basta't ikaw ay believer. Pastor ka, believer ka. Evangelist ka, believer ka. You're a follower of Christ. This is a warning. Kaya mismo yung ibang leader, nasaan ngayon? Nakakulong. Hindi nila in-examine yung pananampalataya nila . Imbis na itaas nila si Kristo sa buhay nila, ibinababa nila ang Diyos at nilalagay nila yung sarili nila. I am the appointed Son of God sa panahon ngayon. Naliligaw na, hindi nila in-examine yung sarili nila. Kaya nasaan ngayon? Naliligaw. Kaya yung mensahe to, this is a big warning for everyone. Ganon din sa ating mga miyembro. Di ba? Nasa loob nga ng church, nagsiselfone naman. Examine yourselves. Bakit? Tumunog, may message. Mas maganda pa ba yun sa mensahe ng Diyos? Di ba? Para maunawaan ng tao. This is a profound message for believers today, urging us to introspect and evaluate the genuineness of our faith. Pag sinabing introspect, ito yung pagsisiyasat. Siyasatin mo yung mismong sarili mong pananampalataya kung ito'y genuine o fake. Maraming nasa impyerno, akala ko, ligtas ako, akala ko okay na yung mag-church, akala ko okay na yung ganun, akala. Kaya nagbigay nga ng warning, this is a big warning for everyone. Minsan lang yung buhay natin dito sa mundo. At haharap tayo sa Panginoon. This is a profound message for believers today. Are you a believer? Taas ang kamay ng believer. Examine yourselves. Examine your faith. Urging us to introspect, siyasatin mo, and evaluate the genuineness of our faith. Kailangan yan, ina-evaluate natin palagi. Diba tayo, kamusta na yung BP ko? Pakicheck nga, Doc. Mataas pala, anong dapat kong gawin? Ganon din ang dapat natin gawin. Magpasuri tayo sa Panginoon. Suriin mo yung sarili mo. Kulang na yata ako ng prayer life. Diba? Sabi kanina ni sister. Next week, wala nang malilate. Suriin ninyo yung mga sarili. Examine yourselves. Kung talagang nasa pananampalataya tayo, gabi pa lang, excited na. Amen. Namalansya na. Nakaprepare na lahat. This is a warning. Nakakahiya kung sinasabi nating believer tayo.
pero wala sa ayos ang ating paglilingkod. Our central idea is, true faith requires personal examination. Kung tunay nga meron kang tunay na pananampalataya, kailangan mo ng personal examination. Hindi ko pwedeng i-exam yung pananampalataya mo, magagalit ka sa akin. O sis, ano ba yan? Ang tagal mo na, 5 years na, ganyan ka pa rin, magagalit ka sa akin. Ikaw mismo, examine your faith personally. Spiritual evaluation, i-evaluate mo, kamusta na ba yung spiritual life ko? Kaya sabi niya, examine yourselves. And visible evidence of Christ is in you. Kapag tapos mo yung examination, may evaluate mo, magkakaroon na ng evidence that you have true faith and Christ is in you. Anong ginagawa na lang? Nagpe-pray, nagbabasa, church, ganun lang. But we need to examine ourselves. Kailangan yan. Christianity is not about pretending. Maraming Kristiyano nagpe-pretend. Dalawa yan eh. True Christians and ano isa? Worldly Christian. Bakit worldly Christian? Sinasabing Kristiyano pero yung buhay nila nandun pa rin sa kamunduhan. Nagpipretend sila. Nag-a-attend sila ng church, nagpipretend, naglilingkod daw, pero yung pamumuhay nila, meron silang half-hearted. Sa kabila, sa paglilingkod, sa kabila, sa kamunduhan. Christianity is not about pretending. Ang dami nagpipretend. Kaya sabi sa akin, kapitbahay mo ba yun? Oh, bakit? Kala ko ba Kristiyano yun? Ba't ganyan na ugali? Worldly Christian yun. Nasa mundo pa yung pag-uugali nun, yung pagkatao nun. Bakit? Hindi niya ina-examine yung sarili niya eh. If you are a true Christian, follower of Jesus Christ, nasa iyo yung fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23. Love, joy, patience, kindness, gentleness, faithfulness, long-suffering. Nasa iyo. Bakit inunang love? Ito yung love. At nagsasanga siya. Kapag nawala ang love, laglag na lahat yan. Kaya nga, examine yourselves. Unang-una muna yung love, joy, patience, kindness, gentleness, faithfulness, etc. Napakahalaga ng pag-ibig na dapat maunawaan ng tao. Ba't ganyan? Masungit, laging nakasimangot. Examine yourselves. Na dapat maunawaan ng tao. Sabi ko nga, this is a warning for everyone. Christianity is not about pretending. It is about proving that Christ truly lives in us. Ito'y pagpapatunay na si Jesus ay namumuhay sa atin. Na si Jesus ay nasa ating buhay. Siya ang nasa templo ng ating puso, hindi yung tayo. Pag binuksan ng puso, anong makikita? I, self, me, sarili mo lang. Ang dapat nakita dyan si Kristo. Kapag binuksan ng puso mo ngayon at ang sarili mo nakita dyan, hindi mo ina-examine ang sarili mo. Na dapat maunawaan ng bawat isa. Christianity is not about pretending. It is about proving that Christ truly lives in us. Na namumuhay nga si Kristo sa buhay natin. Number 1, examine the reality of your faith. Self-inspection. Huwag mo akong suriin. Kaya nga binalik ni Pablo sa kanila sa mga taga-Korinto Sinusuri ninyo ako kung ako nga'y talagang ginagamit ng Panginoon na apostol. Suriin nyo muna yung sarili nyo. Baka mapahiya tayo kapag sinuri natin yung kapwa natin. Kaya nilagay ko rito, examine the reality of your faith. Self-inspection. Kapag sinuri mo ba yung sarili mo ngayon, ano makikita mo? Anong resulta? Of failed the test. Sinabi ron, examine, test, or fail the test. After may examine, after mong subukin, bagsak pala, nakakatakot. Tapos sasabihin natin, Christian tayo. Diba? Napakahirap, mahirap. Pag sinabi mong Christian, mahirap pumasok sa karya ng langit. Kailangan makita sa atin yung tunay na pananampalataya, tunay na paglilingkod. Nakakalimutan na ng mga tao. Ito, binsan lang binanggit tong examine. Nalalampasan ng iba. Nagbabasa ng Bible. Examine the reality of your faith, self-inspection. Huwag mong inspeksyonin yung pananampalataya ng katabi mo, ng kapwa mo. Suriin mo muna yung sarili mo. Ikaw magsusuri. Examine yourselves whether you be in the faith. King James po ito. Examine yourself. Sino i-examine natin? Yung sarili natin, whether you be in the faith, kung ikaw nga ay nasa tamang pananampalataya o wala.
Anong nilagay ko dyan? Search me, O God. Bakit? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Very good. Anong ibig sabihin pag may magnifying glass? Para makita mo kahit maliliit na bagay. Siguro naman hindi mo na kailangang gumamit niyan. Ikaw mismo kapag sinuri mo yung sarili mo, makikita mo yung maliliit na bagay na pagkukulang mo sa Panginoon. Hindi mo namamalayan, maliit pala siya pero dumadami, lumalaki na lumalaki hanggang mawala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung nagsusuri ka palagi sa iyong pananampalataya, self-inspection, kahit maliit, naaagapan mo agad. Kaya sabi, search me, O God. Pero bago ka magpasuri sa Panginoon, suriin mo na ang sarili mo. Lahat ng mga pagkukulang, dapat nating suriin. Examine ourselves. Kapag in-examine mo yung sarili mo at nakita mo palagi kang late, next week, sarado pa yan, nandiyan ka na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi dyan, search me, O God. Sininggal ko lang siya para maunawaan ng tao. Search me, O God. Kung nakinig si Lord, sinuri nga tayo. Ano kayang makikita? Pagbukas ng puso, late, walang prayer life, walang Bible reading, nagbubutas ng bangko, ayaw makinig kay pastor, ayaw makinig kay pastora. Puro reklamo ang makikita. Diba? Pero kapag nakita mo yung pagkatao mo na ang dami palang dapat ayusin, magbabago ka. Magkakaroon ng personal transformation ng buhay mo mula sa Panginoon. The message explicitly commands believers to examine themselves. Sana? May yata wifi. Okay. The message explicitly commands believers to examine themselves. Pag sinabing explicitly, tahasan. Okay dyan. Kasi dun, ayun. Kalahati, oh. Bakit kalahati? Sa wifi yan, mahina. Okay, the message explicitly, pag sinabing explicitly, tahasan, commands believers. Sino yung utusan? Believers to examine themselves. Sino yung utusan talaga? Yung mga believer. Kung sa tingin mo, ikaw ay mananampalataya, examine yourselves. Yun lang naman na mensahe natin eh. Napakadali lang eh. Di ba? Kailan natin sinuri ang sarili natin? O sa doktor, may check-up na naman, quarterly, o March ngayon. Susunod niyan, sa June na naman. Lagi nagpapasuri sa doktor. Suriin din natin ating pananampalataya. Ilang taon na tayo umatin dito? 2 years, walang nadala kahit isang kaluluwa. Suriin mo yung sarili mo. Ba, lagi na lang ako, 2 taon na ako, hindi ko man na-invite yung ka-office mate ko. Hindi ko man na-invite yung classmate ko. Hindi ko man na-invite yung manliligaw ko. Di ba? Sabi ko, the message explicitly commands believers to examine themselves. Letter B. Self-examination, ba't wala dyan? Is not merely a suggestion. Hindi po ito suggestion. Ulitin ko po, self-examination is not merely a suggestion, but a biblical mandate. Hindi po ako narito para utusan kayo. Suriin nyo nga yung sarili nyo. No, this is a biblical mandate. Inuutos ng Biblia. Pag nagpa-check up kayo rito, sinabi ng doktor, ayusin mo yung ganito. Utos ng doktor, sumusunod kayo. Pero ito, biblical mandate, inuutos ng Biblia, suriin mo, hindi po ako nagpunta rito sa harapan para utusan kayo. This is a biblical mandate for all followers of Christ. Kung followers of Christ ka, this is a biblical mandate. Kinakailangan mo talaga magkaroon ng self-examination. Self-examination. O, kita nyo iba, naghinto na sa pag-cellphone. Di ba? Ngayon pa lang, nagse-self-examination na. Nakikinig na. Di ba? Importante ito. Kapag hindi natin ginawa ito, babagsak tayo at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Importante ito. Magkakaroon na ng transformation starting next Sunday. Lahat maaga. Bakit? Excited sa Panginoon. Nakita niya yung pagkukulong niya. Lord, 1 year na ako dyan.
Pero lagi akong late. Dahil sinuri mo yung sarili mo na mali pala yun, aagahan mo na. Pero kapag late ka pa next Sunday, hindi ka nakinig sa mensahe. Hindi mo sinuri ang iyong sarili. Self-examination is not merely a suggestion, but a biblical mandate for followers of Christ. If you are truly follower of Christ, you need a self-examination. Or you may fail the test. Sino rito kapag nag-exam gusto bumabagsak? Ito ang pinaka-examination na pinakamahalaga. Yung self-examination. This enables individuals to assess our spiritual condition and identifying areas that need improvement and seeking repentance where necessary. A-assess mo ngayon yung sarili mo. Uy, kulang pala ako ng prayer life. Uy, kulang pala ako ng Bible reading. Uy, wala pala akong commitment. Kumakanta ako, ba't hindi ako nakakanta sa church? Punta mo doon, sa bahay nila, nagbibidyo okay. Halos maputol na yung litid dito sa leeg. Dinig-dinig ng kapitbahay, pero pagdating dito, ayaw kumanta. May talent, nakikita mo, ayaw magpagamit. Suriin mo, assess. Kung nagpunta tayo sa doktor, ina-assess tayo ng doktor kung ano yung dapat baguhin. Ganon din sa atin. Assess our spiritual condition. Kung anong area ang dapat improve, at pag nakita mo yon, if you need repentance, repent to God. Lord, forgive me. Ilang taon na ako nandito sa LOTN. Ang laki ng pagkukulang ko, Lord. Umatin lang ako every Sunday kasi may communion. Birthday kong katapusan, Lord, promise. Simba ako kasi birthday ko. May mga Kristiyanong ganun. Hindi mo maintindihan at nagpipretend pa na sila'y Christian. Nadadamay tuloy yung mga tunay na Kristiyano. Diba? Sabi ko, Christianity is not pretending. It is a proving. Makikita yon sa panlabas mong katauhan. Ulitin ko po, this enables individuals to assess our spiritual condition, identifying area, i-assess mo yung area that need improvement and seeking repentance where necessary. Kung kinakailangan mag-repent ka, gawin mo na agad. Di ba? Si Pastora, sigaw nga ng sigaw. Anong oras na? Anong oras na? Wala ka pa. Late na. Alam yung punctuality? Start on time, finish on time. Sabi nila, anong oras na? Ba't di pa tapos? Late kayo nagsimula eh. Sinong late? Kayo. Kayo may kasalanan. Start on time, finish on time. Start late, finish late. Examine yourself. Na dapat mong suriin. Hindi natin maibabalik na yung ngayon. Examine yourselves. Sinolo ko lang po siya. Kapag nakalagay dyan, examine yourselves, bago ka humarap sa Diyos, suriin mo na yung sarili mo. Dahil kapag ang Diyos ang sumuri sa iyo, baka bumagsak ka sa examination. Bumagsak ka. Kaya ngayon pa lang, prepare yourself, examine yourselves, nakasolo lang siya. Examine yourselves. Lord, bago ako humarap sa iyo, susuriin ko na yung sarili ko. Hindi man ako maging perfecto sa harapan mo, at least nagkaroon ako ng improvement. Na bago ko na yung mga area saan ako may pagkukulang sa iyo. Examine yourself. Pabayaan mo yung kaibigan mo, kahit anong remind mo, ayaw lumago, suriin mo muna yung sarili mo. Pag nakita niyang ikaw may transformation, magbabago rin yan, matcha-challenge. Amen. Bible character natin, si David. When confronted by sin, he prayed for God to search his heart. Ang ginawa niya, nag-repent siya. Doon nga lumabas yung kantang Pusong Dalisay. Di ba? Ay yung iba, nire-rebuke mo na, inaayos mo na, nagagalit pa. Nung sinabihan siya ng propeta, nagkakasala ka sa ginawa mo kay Bathsheba. Anong ginawa niya? Sabi niya, Lord, search my heart. Willing siya magpa-correct. Kapag kinokorek tayo ng pastor, huwag samaan loob. Tanggapin natin. True Christians are willing to accept correction. Amen. Kung tunay nga ikaw ay Kristiyano, handa kang tumanggap ng correction. Hindi ka sumasama ang loob.
Katulad na nangyari kay David. When confronted by sin, he prayed for God to search his heart. Ganon din dapat tayo. Dadami tayo rito. Kapag nasuri mo yung sarili mo, na 2 years ka na rito, wala ka pang nadala. Mahihiya ka sa Panginoon. Pero lahat ng pangailangan mo, binibigay ni Lord. Amen. Anong sabi rito ni Paul? Paul wrote to the Corinthian church because they were questioning his apostleship. Kinu-question yung pagiging apostle niya. Instead of defending himself, he turned the mirror toward them. O eto ang salamin. Sabi niya, examine yourselves. The problem is not always the preacher. Sometimes it is the people. Ang dami ng mensahe narinig dito. Hirap na yung pastor mag-meditate, gumawa ng outline. Tanungin mo next week, ano yung message last Sunday? Nakalimutan ko po. Wala namang problema kay Paul. Wala namang problema sa mga preacher. Nagpapakahirap yan. Anong ginagawa? Oo po, masabi lang na nagsimba. Okay na yon. Sipi mo, taga Zimbabwe, pumunta pa rito. Zimbabwe, pagkatapos magsimba, uwi. Ay, ba sipi mo, galing pa rin, no? Galing pang Sambales, di ba? Pag samba, alis. Ba't ganun ang mga Kristiyano? Na hindi mo lang makipag chika-chika, kwento ng konti sa mga kapwa mananampalataya, mga musta. Di ba? I miss you, I love you. Nasaan? Ang pagmamahalan. As believers, ito na po, we must humbly admit that self-examination is part of spiritual maturity. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya kung hindi mo sinusuri ang iyong sarili. Kapag sinuri mo yan, magmamatured ka na. Kaya ka siguro hindi lumalago, nabobonsay yung pananampalataya mo, ayaw mo ng self-examination. Sino rito nagsuri sa sarili niya? Yun, dun lang. Dito sa side na to, sino nagsuri? Ayun, amen. Litin ko po, as believers, we must humbly admit that self-examination is part of our spiritual maturity. Hindi tayo perfect. We all need checking. Kailangan pa rin natin i-check yung ating pananampalataya. Sabi nga, be holy. At least we are trying to be holy. At least we are trying. Because of self-examination. Hindi ka magmamature kung walang self-examination na napakahalaga. Eto po. Pakibasa, sabay-sabay tayo. Nakakatakot isipin na we might be active in church but empty in Christ. Imagine standing before God one day thinking you were saved but you were never truly examined yourself. Isipin mo. Nasa active ka sa church but empty in Christ. Tugtog lang ng tugtog, kanta lang ng kanta, upo na lang ng upo, pero wala pala si Kristo sa kanyang buhay. Imagine, standing before God one day, haharap tayo sa Panginoon. God will search our heart. Magsusulit tayo sa Panginoon. Mga ngaral 12:14, hayag man o lihi, mabuti man o masama, isusulit natin sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, suriin na natin. Nakalagay po rito, imagine standing before God one day, thinking you were saved, iniisip mo, ligtas ka. But, may conjunction po dyan, you were never truly examined yourself. Di mo naman talaga sinuri. Late ka ngayon, next week, late pa rin, hindi mo naman talaga sinuri. Kung next week, harap ka na sa Panginoon, you failed the test. Hindi mo makukuha yung buhay na walang hanggan. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Why? Hindi mo naman talaga sinuri yung pananampalataya mo. Amen. Ilang taon nang mananampalataya, hanggang ngayon alam pa rin, John 3:16, di man umabante ng 3:17. Di ba? Ano alam mong Bible verse? John 3:16, last year ko pa narinig yan eh, mag-17 ka naman. Bakit? Walang maturity. Bakit walang maturity? Walang Bible reading. Kulang sa prayer life. Ayaw mag-commit. Walang oras sa Panginoon. O mabobonsay ang iyong pananampalataya. But you were never truly examined yourself. Kapag hindi mo nga tunay na sinuri ang iyong pananampalataya.
you will fail the test. After examining, dito na po tayo, the reality of our faith, we must move deeper. Laliman pa natin. Not just checking, but testing. Kanina, examination, examining, eto po tayo. Call to action tayo. Ask yourself today, am I truly saved? Or just religious? Ligtas nga ba talaga ako? Sino rito makakapagsabing ligtas nga talaga siya? Amen, very good. Yung iba di nagtaas, kailangan nyo ng self-examination. Para sa susunod, tanungin kayo rito sa harapan, kaya nyo nang sumagot. Kayo mismo, nagdududa sa sarili nyo, bakit? Ang dami palang dapat i-adjust. Dapat kailangan pa ba ng magnifying glass? Para masuri ninyo. Huwag matakot magpa-check, iba takot eh. Spiritually, better to be corrected now than condemned later. Okay na i-correct tayo ngayon, kaysa ma-condemn tayo. Anong gusto nyo? Corrected tayo o condemned tayo? Yes, i-correct nyo na yung sarili nyo. Kapag hindi nyo kinorek ang sarili ninyo, ang inyong pananampalataya, mapupunta kayo doon sa eternal condemnation. Sino ang kawawa? Kayo. Hindi mo pwedeng tawagin si pastora. Kasi nandun na siya sa langit. Nandun na si pastor. Nandun yung mga lingkod ng Diyos. Naiwan ka na. Diba? Naiwan sa rapture. Bakit? Hindi isinuri yung sarili. Ayaw magpo-correct. Ang gusto, condemnation. Diba? Huwag matakot magpa-check spiritually. Better to be corrected now than condemned later. Number 2, evaluate the evidence of your faith. Self-testing. Kailangan mo ng evaluation. Pagkatapos mo ng examine ng sarili mo, evaluate mo na ngayon yung evidence. May evidence bang makikita na ikaw nga ay tunay na believer? That you are in the faith or you failed the test? Evaluate the evidence of your faith, self-testing. Test yourselves, yung sarili ninyo. Pag uwi sa bahay mamaya, suriin nyo na yung sarili ninyo. Magkaroon na ng spiritual growth kung tunay nga itang mananampalataya ng Panginoon. Ano sabi dyan? Search me, O God, and know my heart. Try me. Kaya mo bang sabihin sa Panginoon dyan? Lord, try me. And know my anxious thoughts. Kaya mo sabihin, Lord, subukin mo ako. Kung hindi nyo pa kaya, huwag nyo sabihin. Examine nyo muna yung mga sarili ninyo. Diba? Lahat naman nakakaunawa, lalo na yung mga teenager, kailangan tayo ng Panginoon. Dito, napapansin ko, puro adult yun nandito, young adult. Di ba? O puro mga youth. Di ako sumama kasi ako gayut. Di ba? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. Kaya ba nating sabihin yan? Sabi sa James 2:17, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. In short, faith without deed is dead. Nasaan ang pananampalataya? Sabi rito sa Matthew 7:16a, you shall know them by their fruits. Paano mong malalaman na ang isang tao ay tunay ngang mananampalataya? Yung binanggit ko kaninang Galatians 5:22-23, nandun yung fruit of the Holy Spirit. Kapag tunay nga na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, nandun yung transformation, nandun yung lumalago ka, nandun yung uhaw ka makinig ng salita ng Diyos. Ikaw mismo lalapit kila pastora, Pastora, anong oras po ba yung pag-aaral pag Wednesday? Nandun, excited ka. Because you want to know more about God. Gusto mo lumalim ang relasyon mo sa Kanya. Ikaw mismo, ina-announce na Wala lang busy ako ng Wednesday, dami kong ginagawa. Di ba? Ilang taon na, hindi namin makasama rito. Di ba? Self-examination allows believers to ensure the authenticity of your faith just like Abraham. Nasubukan ng Panginoon si Abraham na ang kanyang pananampalataya ay authentic. Kailangan po ang authenticity sa pananampalataya. Ang pananampalataya ba ngayon ay authentic? Kapag kumuha ka ng birth certificate, yung mga diploma, lahat yan na requirements, kailangan authenticated para mapatunayan na totoo. Ganon din ang inyong mga pananampalataya. Self-examination allows believers to ensure authenticity of your faith just like Abraham.
Gusto niyo pang subukin kayo ng Panginoon na matindi? Para patunayan na authentic ang iyong pananampalataya? Authentic ba ang faith ninyo? Tunay ba? Kailangan yan. Self-examination allows believer. Hinahayaan ka na nga to ensure ikaw mismo makakasagot, Lord, authentic ang faith ko tulad ni Abraham. Totoo kaya yun? Diba? Ano sasabihin ko sa mga kabataan? Authentic ba inyong pananampalataya? Pag sinuri ng Panginoon yan, ang sagot nila, di wow. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Masyado nang abala sa social media. Diba? Believers can evaluate whether our actions reflect authentic faith in Christ or our faith remains superficial. Mababaw pa rin hanggang ngayon. Anong dapat gawin? Humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Lord, search me, O God. Suriin mo ako kung anong dapat kong gawin. Diligan mo yung pananampalataya ng panalangin, pagbabasa ng Biblia. Laging lumapit sa Panginoon. Magkaroon ng quiet time. Hanggang ngayon lang taon ko na, 3 years. Ba't parang mababaw ka pa rin? Hindi mo yata sinusuri yung pananampalataya mo. Pero ikaw, nahilo lang ng konti. Sama mo ako sa doktor. Bakit? Nahilo ko. Maliyo ko. Kapangpangan niya. Di ba? Maliyo ko. Papasuri agad sa doktor. Di ba? Pero sa Biblia, this is a biblical mandate, natatakot. Ay, ang dami kong pagkakamali. Kulang ako. Alam mo pala Nasusuri mo pala paminsan-minsan Believers can evaluate whether our actions reflect authentic faith in Christ or our faith remains superficial. Mababaw pa rin. Nakita nyo, may hari sa Bible. Hari, napakabata, ilang taon lang. 8 years old. 8 taon pa lang, pero hari na. Tayo, ilang taon na tayo rito sa pananampalataya sa Panginoon. Totoo yung nakarating sa aking balita. Alam niyo sabi, kung masipag ka, pastor, mapapasubo ka sa mag-asawa na yan. Doblehin mo yung sipag mo. Sabi ko, siyempre, tignan natin. Lord, I admit, wala man ako sa kalahati nila sa sipag. This is a challenge for me na naglilingkod rin. This is a challenge for everyone na meron tayong ginagamit na oras na biyaya galing sa Panginoon Diyos. God is calling us to examine, to grow spiritually, to serve Him, to praise Him. Masakit isipin kung maraming taon na tayong Kristiyano pero wala tayong pagbabago. No growth, walang paglago, no fruit, walang prutas, at routine lang yung pagdalo sa church. Naging routine na lang ko every Sunday, kailangan kong umaten. Naging routine na lang yung pagdalo sa Panginoon. Hindi na yung desire. Wala nang uhaw, wala nang gutom. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, naging routine na lang. Hindi in-examine yung sarili Kaya hindi lumalago, walang growth, walang prutas, walang paglago, higit sa lahat, naging routine na lang. Basta ako every Sunday, kailangan ko mag-church. Routine lang, ganun lang. Hindi po pwedeng maging routine ang pagdating sa church. Kailangan lumalago. Haharap at haharap tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, examine yourselves. Test yourselves. Or you may fail the test. Tatlo po yun. Examine, test, or you fail the test. This is a biblical mandate na kailangan natin. If we examine the reality and evaluate the evidence, ito na po, the final step is establish assurance. Tapos na-examine, evaluate, dito na po tayo sa assurance. Yung established. Pangatlo, number 3 na po tayo. Establish the assurance of your faith. Kailangan yan, yung apologetics, kailangan mo talaga may paninindigan ka sa iyong pananampalataya. Hindi ka bibitiw sa kabila ng mga pagsubok. Establish your faith, hindi ka mayayanig. Konting pagsubok, umiiyak. Konting pagsubok, tulog na si pastor, tatawagan pa, pag-pray mo nga ako, pastor. Di ba? Ikaw mismo, sarili mo, examine yourselves. Hindi pala ako marunong mag-pray. Gabi na, tawag pa ako kala pastora. Examine yourselves. Kinakailangan mong establish the assurance of your faith, self-confirmation. Ikaw mismo, meron kang confirmation sa sarili mo that you are saved.
Ikaw mismo, meron kang guarantee sa iyong pananampalataya that you are saved. Kaya sabi kanina, after examine, evaluate, eto na, establish mo na ngayon. Importante ito, kapag hindi mo na-establish ang iyong pananampalataya, saan tayo dadamputin? Doon sa lake of fire. Why? Hindi natin sinuri ang ating mga pananampalataya. Sabi rito, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Dapat maunawa mo, nasa iyo si Kristo. Kung nasa iyo si Kristo, you are a victorious person. You are a blessed person. Nasa iyo na ang lahat. Amen. Seryoso kayo, ha? Naunawa niyo mensahe? Sabi rito, Romans 8:10, ESV, Christ is in you. Nasa inyo ba talaga si Kristo? Lakas talaga ng sigaw dito. Ito lang yata nakikinig. Nasa inyo talaga si Kristo? Ay, nako, mas malakas dito sa kabataan. Nasa inyo talaga si Kristo? Kita nyo? Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili kong pagkatao. Kundi ang nabubuhay na sa buhay ko, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Lord, take control of my life. Ikaw maghari sa akin buhay. Suriin mo ako, Panginoon, lahat ng mga nagiging hadlang upang hindi ako lumago. Alisin mo, Lord. Dahil ikaw na ang mamumuhay sa aking pagkatao. Why? Because Christ lives in us. Amen. Ang sabi ni Paul, unless you fail that test. Nasa inyo nga si Kristo eh. Assurance comes not from feelings. Pakiramdam ko, ligtas ako, hindi ganun. But from the presence of Christ, transforming your life. Bakit nagkakaroon ng transformation? Because Christ is in you. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. No matter what, kahit anong gawin mo, hindi mo kaya. But if you accept Jesus Christ as Lord and Savior, magkakaroon ka ng transformation. Bakit walang transformation? Hindi pa yata sinusuko yung buhay eh. Hindi pa ina-examine yung sarili niya eh. Siya pa rin ang hari sa sarili niya eh. Kaya importante yung pinag-aralan natin eh. Examine yourselves. Evaluate and then establish your faith. Ang sabi nga ng iba, bakit ang daming Christian nandoon? Nasa apoy. Bakit? Hindi nila in-examine yung sarili nila eh. Nagpabanjing-banjing, saka hindi naman Christian yun. Ano yun? Worldly Christian. Nandun pa sila sa kamunduhan. Tapos nagpe-pretend na Christian. Nasaan yung proof? Hinahanap sa atin ng Panginoon yung katotohanan, kung authentic yung ating pananampalataya. Amen? Authentic ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibinigay ang bugtong na anak. Ay yung pananampalataya natin. May tinatawag silang God's divinity, Christ's divinity, but there is a man's responsibility. Meron tayong responsibilidad na patunayan sa Panginoon Diyos na ang ating pananampalataya ay authentic. A true believer may struggle but will not stay the same. Bakit? Kung true believer ka, meron ka ng conviction, meron kang correction, at may change, merong pagbabago. Amen? May conviction ka, Lord. Ang laki talaga ng kasalanan ko sa iyo. Nagkakaroon ka ng conviction sa sarili mo. Dahil nagkaroon ka ng conviction, i-correct mo ngayon yung sarili mo. Kasi nakakaya sa Panginoon. Hindi naman siya nagkukulang sa akin. Di ba? Dahil pagkatapos ng conviction, ng correction, meron ng change. Hindi ka pwedeng magkaroon ng change kung walang correction at kung walang conviction. Magkaroon ka muna ng conviction. Pag may conviction, may correction ka na. Iko-correct mo na yung faith mo at magkakaroon ka na ng change, ng pagbabago. Kaya sinasabi ko, yung iba nakikita ko, ang tagal ng believer. Hindi nila sinusuri yung kanilang pananampalataya. Okay lang sa kanila. Christian on Sunday, but from Monday to Saturday, worldly Christian na sila. Nahatak na sila ng mga pandaraya ng Satanas. Nadaya na sila ng mga diablo. Di ba? Paglabas mo pa lang dyan, ang dami ng tukso, ang dami ng problema, nadaanan mo yung mga kaibigan mo, nagiinuman. Galing pang Tagaytay yun ha. Tagaytay. Di ba? Di ba?
Hindi makatanggi, galing pa naman akong church, sige na nga. Di ba? Kaya kung may conviction ka talaga na ikaw ay anak ng Diyos, kinokorek mo na yung sarili mo at meron ka ng change. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Make sure Christ is not just around you, but truly in you. Amen. Tunay nga na si Kristo ay nandyan na sa inyong mga sarili. Patapos na po tayo. Examine deeply. Sabihin nyo, basahin natin. Examine deeply, evaluate honestly, and establish confidently because eternity depends on authentic faith. Diyan nakasalalay ang eternity natin kung tunay yung ating pananampalataya. In-examine nga, mababaw naman. In-evaluate nga, hindi naman totoo. Isang area lang, ibang area. And establish confidently because eternity depends on authentic faith. Ang akala kasi na iba faith lang May kasama yun. Authentic. Tunay. Sabi, basta ako may faith. Balikan mo, authentic ba? Okay? Examine deeply. Evaluate honestly. Maging honest ka sa sarili mo. And establish confidently because eternity depends on authentic faith. Conclusion na po tayo. Mga kapatid, 2 Corinthians 13:5 is a wake-up call. Amen. Sabihin nyo, wake-up call. Okay, hindi para takutin tayo, kundi para tiyakin tayo. God wants genuine believers, not superficial followers. Pag sinabing superficial, yung mga mabababaw na follower, hindi yan ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, mga kapatid, 2 Corinthians 13:5 is a wake-up call. Hindi para takutin tayo, kundi para tiyakin tayo. God wants genuine believer. Hindi lang believer, kundi genuine, not superficial followers. Ito pong reminder natin. Examine your heart, evaluate your life, establish your assurance. Amen. 3 word lang yung pinag-aralan natin. Ulitin ko po. Examine your heart, evaluate your life, establish your assurance. Napakahalaga po talaga ng 3 ina yan. In the end, ang pinakamahalagang tanong ay hindi member ka ba ng church o Christian, kundi is Christ truly in you? Nandyan nga ba talaga sa iyong pagkatao ang salitang Kristo? O si Kristo mismo ay kasama mo sa buhay mo? We need to engage in self-examination, highlighting its biblical significance and practical implications. Kailangan po talaga yan. Mag-involve tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo na examine yourself. Mag-involve po tayo dyan. Why? Because this is a biblical mandate. Sabihin, basahin po natin. This is a biblical mandate. Pinag-uutos po ito ng Biblia. Kaya starting next week, may invite ako kanina. Nauna pa sila. Nakakaya mag-invite. Di ba? Di ba? Examine yourself. Evaluate your heart. And, ano pa? Establish. Very good. Last na po ito. I, the Lord, nilagay ko po dyan, nakalagay. Sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Nabagal internet natin. Yan na po. Okay. I, the Lord, search the heart. Anong sinusuri ng Panginoon? Heart. And examine the mind. To reward its person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kung ano yung ginawa natin sa Panginoon. Tinitignan ng Diyos ang puso natin at in-examine din yung ating pag-iisip. Amen? Examine, evaluate, and then establish your faith na napakahalaga. Kung tunay nga tayo mga mananampalataya na sinasabi natin, merong growth, may fruit of the Holy Spirit, at hindi lang yung ginagawa sa Sunday is nagiging routine. We need to be thirst from the Word of God. Lagi tayong uhaw to serve God. Nandun yung 2 Corinthians 5:17. The old that
gone, and the new has come. Wala na yung lumang pagkatao sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Sarado ko na po itong Bible. Tatapusin ko po sa isang kwento. Yan, bukasan tenga. Pagkakwentuhan talaga no? Pagchismis. Bagamat narinig ng iba, ulitin ko lang. Ano sabi 2 Corinthians 5:17? Wala na yung dating pagkatao sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Kung nalelate ka pa noon, yun yung luma mong pagkatao. Pagkatapos magpipretend ka, sasabihin mo, I am a Christian, late ka pa rin, hindi ka pa bagong tao. Luma ka pa rin. Kasi dala-dala mo pa yung luma mong pagkatao. Amen? Alam nyo, pag pulis, may isang pulis, laging kumakain yun sa restaurant. Ang pulis, pagka nanonood ng sine, kuha ng ticket, gaganan lang Nakikita lang yung baril, pulis to. Libre. Di ba? Pipili, papakita lang gano'n. Oy, sige sir, pasok na. Sasakay ng bus. Nandun yung naninikit sa harapan. Pagdaan, gaganon lang Pakita yung baril. Ay sir, sige po na kayo. Walang ticket. Libre. Pulis Di ba? Meron siyang kinakainang isang restaurant. Mahilig siya sa lugaw. Talagang paborito niya yung lugawan na yun. Ang may-ari in chick, si Beho. Every time kakain siya ron, hindi talaga siya nagbabayad. Pulis nga Pero hindi ko sinabi lahat, ganun pulis Di ba? Manonood ng sine, pakikita, sige sir, pasok. Sasakay ng bus. Kakain ng lugaw. Lagi libre. Pulis nga bumalik siya rin sa kainan niya ng lugaw. Sarap na sarap siya. Ginawa niya, tinawag niya yung waiter. Waiter, ano po yun, sir? Magkano tong nakain kong lugaw? Uy, ba't mo tinatanong, sir? Magbabayad ako. Sir naman, pulis ka Di ba, sir, di ka nagbabayad dito kapag kumakain ka ng lugaw? Simula ngayon, magbabayad na ako. Tawagin mo yung amo mo. Tinawag yung amo, yung check. Sir, bakit mo ako tawag? Deo, tandaan mo, simula sa araw na ito, tuwing kakain ako dito ng lugaw, magbabayad na ako. Himala! Ikaw bayad ng lugaw? Magbabayad na ako, sir. Bakit magbabayad ka? Kasi born again na ako ngayon. Sumagot yung in-check. Sir, dahil nagbabayad ka na ng lugaw, hindi na ako lagay laway, iyo lugaw. Bakit? Born again na rin ako. Okay. Di ba? Di ba? What you sow is what you reap. Kaya sabi niya, hindi na siya maglalagay ng laway. Bakit? Kasi yung in-check, born again na rin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Tumayo tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.